bayan ang nakatikim na rin ng hindi magandang o hindi kagandahang pagtrato pagdating nila sa bansang kanilang binibisita. Kaya ito, kung kayo mahilig bumiyahe tulad ni Joey, paano nga ba maiiwasan ang ganitong mga pangyayari sa bansang inyong pupuntahan? O alamin natin, sa aming babala, trip na nakaka-bad trip. Ay. Bad trip talaga yung ganyan. Siyempre. Magbabiyahe ka sa ibang bansa? Pinag-ipunan mo ang iyong bakasyon? Excited kang aalis? Pero pagdating mo sa airport ng iyong destinasyon, tinigil ka ng immigration officials para questioning. Ito ang naging karanasan ng ilan sa ating mga turistang Pinoy at ito ang mga salaysay ng kanilang babala. Mga trip na nakaka-bad trip. Ang vlogger na si Ching Reyes, 3 taon nang nagbabiyahe sa iba't ibang bansa ng Asia. Nitong Mayo, napagpasyahan nilang magkaibigan na i-celebrate ang kanilang kaarawan sa Bali, Indonesia. Nakita ng officer na Philippine passport holders kami. Yun na, kinuha niya yung bag ko. Is this yours? Sabi ko, yes. So, kinabahan ako, bakit niya tinatanong? Give me your hands. Tapos, in-scan kami ng stick niya. Di rin namin alam kung para saan yun. So, sabi namin, what is that for? Sabi niya, secret. Nang dinala sa immigration holding area si Ching, ipinakita sa kanila ang mga litrato ng mga nahuli nilang drug traffickers. Ang bungad sa amin, ganito. Meet my Filipina friend. She was caught hiding heroines in the luggage. Sa totoo lang, natakot ako na may frame up kami. Matapos ang humigit kumulang na 1.5 oras ng interogasyon, pinakawalan si Ching Reyes ng Indonesian immigration. Malaking trauma sa kanila ang pangyayari. Madaming lessons learned. Una, kailangan check ko kung mainit yung mga Pilipino sa mata ng bansa na yan. Maraming nagbigay ng simpatya kay Ching sa sinulat niyang karanasan sa blog. Isa sa mga nagboluntaryo ng tulong ang Plus Hopeless Center at tumugon na rin ang Department of Foreign Affairs. Marami lang nagmamarunong na SOP yung random check. Kapag Pinay, random check, tinatanggap na lang natin na normal kasi lagi na nangyayari. Kaya nakakalungkot. Kapareha ni Ching, mahilig ding magbiyahe sa ibang bansa ang sumusulat ng blog na Pinay Solo Backpacker na si Gael. At tulad din ni Ching, na-hold ng immigration ng Singapore si Gael nito ring taon. Katingin sa'yo lahat, tapos may susundo sa'yo, yakit. Ginanon yung kamay ko, tinignan, tapos kinuha yung fingerprints. Tapos syempre kabado ako kasi mag-isa lang ako. Tapos parang naalala ko yung nanay ko, sabi, huwag kang lalabas ngayong summer kasi maraming issue sa drug. Mahalaga ang mensahe ni Gael sa lahat ng mga Pinoy travelers. Pag Philippine passport holder ka, sa bawat labas nyo, limayan ng Pilipinas yung hawak nyo. Naiintindihan ko na mahirap yung buhay, na minsan walang choice, pero sana may isip yung magiging impact nito sa mas maraming mga Pinoy. Si Millie Morales, hindi makakalimutan ang naging karanasan niya sa Australia. Napagkamalan siyang terorista dahil sa isang scented soap bar na dala niya. Binigyan ako ng laminated. Habang binabasa ko yun, sine-check na nila yung gamit ko. Nung nakita niya yung diary ko, binasa pa niya. Pati wallet ko, kinuha niya. Sabi nila, kasi there's something in their bag. Binuklat nila, may nakita sila sabon. Basically, mga 1.5 oras nila, paikot-ikot lang yung tanong. Naging traumatic kay Millie ang pinagdaanan niya sa Australian immigration. Actually, after nung incident na yon, galit na galit ako. Galit na hindi ako makatulong. Marami siyang natutunan sa nangyari. Huwag mong pakita na mahina ka. Huwag mong ipakita na kinakayan-kayanan ka lang nila. But at the same time, be respectful. Kasi bansa nila yan eh. Hindi man aminin ng immigration ng iba't ibang bansa, may nagaganap na racial profiling discrimination sa mga international airports. At hindi lang ito nangyayari sa ating mga Pilipino. Matapos nga yung insidente noong September 11 sa Amerika, halos lahat ng bansa ay nagigpit doon sa mga turista, whether Hispanic, Arabo, Filipino. Kaya para makaiwas sa pang-aabala ng customs, may mga tips ang ating travel and immigration lawyer tungkol dito. Doon pupuntahan nating bansa, parang bahay ng ibang tao. Dapat yung iyong pananamit ay respetable. You have to have that certain look of confidence doon sa pagkakataon na ikaw ay maiwalay at dalhin sa isang sabi natin holding area. Halos lahat po ng bansa nakapirma ho doon sa Universal Declaration of Human Rights na kung halimbawa ikaw ay iimbestigahan,
kinakailangan bigyan ka ng pagkakataon na makatawag sa iyong embahada, maipaalam din sa kanila na mayroong silang isang kababayan na nandoon at nag-undergo ng isang investigation. Sa tuwing sasakay ng eroplano at mag-iibang bansa, pinakamainam pa rin pag-aralan ng kultura at ang bansang pupuntahan. At kapag na-hold pa rin ang immigration, basta't malinis ang inyong konsensya, huwag magpanik at kabahan para ang inyong trip ay hindi maging bad trip. Napansin ko ang paglulugas ng